ay minabuti kong mag-live habang tayo ay naglalakad-lakad dito para mas lalo nating maintindihan itong mga naglalabasan pa rin mga issues, lalo-lalo yung mga legal issues patungkol nga po dito sa naging desisyon ng Senate of the Philippines na i-archive yung impeachment case ni VP Sara at hindi na nila hinintay na baguhin yung ng Supreme Court, kung babaguhin man nila yung naging unanimous decision nila sa impeachment case ni VP Sara after the House of Representatives ay nag-file ng motion for reconsideration. So, ang tanong ay meron bang mga pagkakataon na ang Supreme Court sa unanimous decision nito ay babaguhin nila yung kanilang naging desisyon kung may inihaing motion for reconsideration. Hindi natin maitatatwa na meron ding ganung pangyayari. Pero magkaiba po yung sitwasyon ng mga kaso kung sakali man meron tayong matatagpuan katulad ng binabanggit ng isang senador na hindi naman unprecedented na ang isang unanimous decision ay hindi na magbabago. Lalong-lalo na pag ito ay Supreme Court decision en banc at naging unanimous yung decision. Tapos yung natalong party o yung petitioner o respondent ay magpa-file ng motion for reconsideration. Nangyayari ba na baliktarin ng Supreme Court ang kanilang unanimous decision after the motion for reconsideration ay naisampa? Alam po nyo, mga minamahal na kababayan, itong decision ng Supreme Court dito sa impeachment case laban kay VP Sara o tawagin nating Duterte versus House of Representatives at saka Torion versus House of Representatives, hindi lamang po ito ay unanimous decision na 13-0 ang naging decision yan. Dahil dalawang justices, yung isa ay wala on leave at saka yung isa naman ay nag-inhibit. So sa 15 justices, pare 13 yung nakialam sa desisyon at lahat sila unanimous. Yung 13 sa pagsasabi na unconstitutional yung ginawa ng House of Representatives, point out initio, at immediately executory. Yun ang pinaka-importante doon, yung immediately executory. Alinsunod sa decision ng Supreme Court noong July 25, 2025. Tapos, yun nga, nagkaroon ng mga debate sa Senado at nagkaroon din ng mga maiingin na mga pahayag ang mga iba't ibang grupo, paporman or kontra doon sa naging desisyon ng Korte Suprema. At lalong-lalo na siyempre yung mga kontra sa naging desisyon ng Korte Suprema, kung sino-sinong mga talking heads ang kanilang mga inilalathala sa pahayagan, sa media, tinatawag sa mga television interviews, tinatawag sa mga radio interviews, at sinasite sa mga pahayagan, mga editorial, mga opinion, etc. Sa kabilang banda naman, siyempre nagpupunye yung mga iba't ibang grupo. Kasama na po tayo doon sa naging desisyon ng Korte Suprema at lalong-lalo na nung pinagtibay ng Senate of the Philippines sa kanilang ginawang session noong August 6. At ito nga po ay nung nakaraang Merkules. Balikan po natin itong sinasabi na dapat hinintay muna ng Senado yung resulta ng motion for reconsideration bago nila dinesisyonan na pagdebatihan at i-archive na eventually itong articles of impeachment laban kay VP Sara. Dahil pwede pang baliktarin ng Supreme Court yung kanilang naging unanimous decision. At merong mga kaso, sabi ng iba, na ganyan na ang Supreme Court ay
kanilang binaligtad yung kanilang decision. May isang binabanggit yan na kaso na yung League of Cities of the Philippines. Hindi ko na didiscuss yan mabuti. Kasi hindi naman po unanimous decision eh. Sabi nga ng Supreme Court, hindi unanimous decision nyo. At yun ay maraming mga magkakontrang mga opinion ang naglabasan doon. Pero ito ang importante. Doon sa naunang decision po nila na pinaboran ng Supreme Court unanimously yung Court of Appeals, inapheld nila yung Court of Appeals, wala pong nakalagay doon order na this decision is immediately executory. Wala pong ganon na nakalagay. Na yan ang wala dito sa decision ng Supreme Court sa impeachment case. Other than the issue here is purely constitutional matter. Purely constitutional issue ang pinag-uusapan dito. It is highly improbable na ang unanimous decision ng Supreme Court dito sa kasong ito na sinabi pa ng Supreme Court na walang jurisdiction ang Senado na itong decision na ito ay immediately executory, ay babalik ta rin ng Supreme Court. Hindi ko sinasabing hindi nila babalik ta rin, pero it's highly improbable. At saka yung composition ng Supreme Court nung panahon na yon ay nagbabago-bago rin. May mga retired justices na, mayroong nagbagong composition. Dito, palagay ko ay wala pang magre-retiro sa mga 13 mahistrado ng Supreme Court na sila po ay sumang-ayon unanimously sa decision nila dito sa Duterte versus House of Representatives at saka Torion versus House of Representatives. So tama yung position ni Senator Rodante Marcoleta sa kaniyang pagsagot doon sa mga tanong at mga manifestation ng ibang mga senador na bilang seasoned trial lawyer, alam natin po yon na hindi po basta-basta mag-re-reverse ang Supreme Court ng kanilang mga desisyon, lalong-lalo na pag unanimous decision. Nagkataon lamang po, ulitin ko, itong decision ng Supreme Court sa Isaa versus Greenpeace na unanimous decision ay kanila pong binaligtad dahil nga po nagkaroon ng pagbabago ang mga sitwasyon na dahil naging moot and academic yung mga issue na pinag-usapan. So sabi ng Supreme Court, wala na naman pala pag-uusapan dito dahil nag-expire na yung permit na in-issue ng Bureau of Plant and Industry sa isa at natapos na rin yung kanilang mga field testing. Ano pa nga bang patitigilin natin dito? Wala na. So, moot, sabi ng Supreme Court. So, yan po yung istorya yan. So, mali na naman po yung sinasabi ng mga iba na porke nag-file ng motion for reconsideration ay maaari siguradong babalik na rin. Sa nakikita natin, wala pong nagiging pagbabago ng sitwasyon. Hindi pa naman po nagiging moot yung issue na hindi na magkakaroon ng posibilidad na may impeachment na isasampa ang House of Representatives laban kay VP Sara. Sa katunayan nga, sinabi na nga ng Supreme Court pwede kayong magsampa uli ng impeachment sa February 6. Pero sundin ninyo yung mga procedure na itinatadhana ng inyong mismong rules of the House of Representatives about impeachment. Hindi nyo sinunod yung proseso Hindi nyo sinunod at hindi rin nyo sinunod yung proseso na tinatadhana ng Constitution under the rule on due process. Alam po ninyo, sa interpretation po ng constitutional provision or sa statutory construction, hindi lamang po yung isang provision lamang. Kung inyo pong nakita, tinatawag nilang the Senate is the sole judge of all impeachment cases and shall proceed to trial, etc. And the House is the sole and exclusive has exclusive power to initiate impeachment. Totoo po yun. Wala pong sumasalungat doon. Pero i-correlate po ninyo sa mga ibang mga provision po ng saligang batas. Doon mismo sa Article 11, Section 3, sabi nga doon sa Paragraph 8, na dapat ito ay magiging alinsunod sa rules of procedure na tinatadhana ng House of Representatives. And not only that, i-correlate din natin ito sa iba pang provision ng saligang batas, especially the provision on due process of law na nasa Article 3, Section 1. Sinasabi nila, wala namang deprivation of life, liberty, or property dito. Nako po, hindi po. Ang ibig pong sabihin ng life, hindi lang pong buhay. Kung mamamatay ba siya o mabubuhay, hindi po. It has to be a life that means not just physical existence of life. No.
It's the enjoyment of all the faculties of life. So, yun ang pag-ibig sabihin po ng kahulugan ng salitang life. Hindi lang po yung humihinga ka. Hindi po yun. It is the enjoyment of all the faculties of life that would include, of course, no, yung hindi ka nagkakaproblema, na hindi ka hinaharas, etc. In the same manner na ganun din pang ibig sabihin ng liberty. Hindi po yung liberty na ikaw ay nakakulong lamang, na ikaw ay physically restrained. Hindi. Including your thoughts and your emotions must not be subjected to any harassment or restraint. Yan po ang ibig sabihin ng liberty. And pag sinabi nating property, hindi lamang po yung ari-arian na may pera ka, meron kang lupa o meron kang bahay. Ay hindi po. Kahit na po yung profession po ninyo, yung inyong vocation, that is also property. That's how extensive the meaning of life, liberty, and property pursuant to the provision of the Constitution, whereby due process of law can always come in order to protect the people, the citizens of this country, more particularly. No? At lahat ng tao na nakatira dito, that there must be no deprivation of life, liberty, or property without due process of law. At pag sinabi natin due process of law, hindi lamang po procedural due process, pati na rin po substantive due process. Meaning to say, yung substantive due process, yung mga batas, mga regulasyon na pinapasa ng Kongreso, anumang ahensya, ay hindi salungat sa Constitution at it must be in accordance with the valid police power of the state. No? Yun po ang ibig sabihin po nun, nung due process. Tapos, pinaka-importante dito, yung sinasabi natin under Section 1, Article 8, yung tinatawag na expanded judicial power or the power of judicial review ng ating Supreme Court o mga iba pang mga sangay ng Judicial Department. No? Na pwede pong sabihin nila na ang ginawa po ng isang sangay ng pamahalaan, maging yan po ay legislatura o eksekutibo, kung hindi po alinsunod sa tinatadhana ng saligang batas, na ito po ay pwedeng ma-declare na unconstitutional, and this can be done by the Supreme Court under its power of judicial review in Section 1, Article 8. Na yan po ang ginawa ng ating kagalang-galang na Korte Suprema. So maliwanag po yung sinabi ko sa inyo dito sa pinaliwanag kong kaso ng Isaa versus Greenpeace, Southeast Asia, na siya na ngayon ang binabanggit nila. Iwan ko lang kung binasa nila ito in toto, pero binasa po natin yan. Medyo alam po yung issue na yan, itong kasong ito, kasi nagtuturo pa po ako sa College of Law nung araw nung ito ay naglabasan. So, nabasa po natin yan. At siyempre, dahil nga po tayo ay malapit sa agrikultura at yan po yung isang passion natin ngayon. Pinagkakaabalahan po natin yung pagpapalago, development ng ating agriculture. Alam na po natin yung mga naglalabasang mga regulasyon po ng ating pamahalan patungkol po sa pagnanais nating magkaroon ng food sufficiency, food security, at mapalago natin yung hanap buhay ng ating mga magsasaka. So alam po natin yung kasong yan. Kaya na-explain po natin kung bakit nagkaroon ng reversal ng isang unanimous decision ng Supreme Court in Bang. Dahil nga po yung kaso na yan, yung mga facts and issues that were raised by Greenpeace and based on the decision of the Court of Appeals, ay mutan academic na yun. Pero yun po ang naging pasihan ng Supreme Court para baliktarin po nila yung naging unang unanimous decision nila. At yun nga ang sinabi ng ating kagalang-galang na Korte Suprema. Hindi po pwedeng gamitin yun ngayon na siyang basis, na siya ang basis na magiging precedent, na siya ngayon po yung kanilang binabanggit sa media at pinagtatanggol nila yung kanilang posisyon na dapat daw hindi umakto ang Senado dahil may nakabinbin pang motion for reconsideration ang House of Representatives through the Solicitor General at yung mga iba pa pong mga grupo na alam naman natin itong mga grupong ito ay purely anti-Duterte. Anti-Duterte naman po itong mga ito O galit sila kay VP Sara o galit sila kay Pangulong Digong. Kaya kahit ano pang gawin nating paliwanag dyan o sasabihin natin, ganun pa rin ang kanilang mga posisyon. At ang mahirap sa kanila, maglalabas sila ng mga opinion na hindi makatotohanan, malilito ang taong bayan na akala, meron pala naman decision ng Supreme Court dyan na unanimous in bank, pero binaliktad sa motion for reconsideration. Opo, meron nga po, pero tignan po natin ang buod at kasaysayan
at ang lahat po ng mga issue na dahilan kung bakit ganun ang naging desisyon ng Korte Suprema dito sa sinasabi nating kaso na Isaa versus Greenpeace Philippines. Ngayon, patungo po tayo doon sa issue tungkol sa ginawa muli ng Senate of the Philippines. Bakit ang Senado hindi nila kinonvene ang Senate as an impeachment court? Sa kanila pinagdebatihan, pinagdesisyonan yung articles of impeachment laban kay VP Sara. Ulitin ko po uli ang mga sinabi ko nung mga nakaraan. Yung pong impeachment case laban kay VP Sara, na isang papuyan in the 19th Congress. At ito nga itong articles of impeachment, ito yung 4th impeachment complaint na sinampa nila. Pinirmahan ng 215 na mga congressmen. Ginawa po ito in the 19th Congress. At ito po ay kanilang transmit sa Senate of the Philippines. Transmit nila sa Senate of the Philippines. Wala pa pong impeachment court noon. They transmitted these articles of impeachment before the Senate of the Philippines in the 19th Congress. They did not transmit this impeachment case or articles of impeachment to the Senate as an impeachment court. They transmitted this to the Senate of the Philippines as a plenary legislative body, no, in the 19th Congress, no. At yan ang sinabi ng Korte Suprema ngayon, no, na unconstitutional yung ginawa ng House of Representatives dahil violation nga ng one-year bar rule. Hindi pa pwedeng magkaroon ng mas mahigit sa isa pang reklamo laban sa isang impeachable official within a period of 1 year. Yun isang punto. Pangalawa, they have not followed due process. They violated the rights to due process of the respondent Sara Duterte. They have not given her the opportunity to examine the evidence that could have been countenanced had she been furnished copies of this evidence. And the members of the House that signed these documents or this complaint or petition, no, were not given ample time para basahin nila itong napakalaki at napakakapal na mga dokumento. Kasama ito yung mga attachments po nila, etc., etc. So, yan po ang sinabi ng Supreme Court. And because of this, since the articles of impeachment is void from the very beginning for being unconstitutional, then the Senate did not acquire jurisdiction to take on the matter of the impeachment against VP Sara. Yan po ang binanggit ng Supreme Court. So, 19th Congress to. Nag-expire yung 19th Congress noong June 30, 2025. Binanggit ko na rin po noon pa, na hindi po pwedeng itawid itong impeachment case na ito sa next Congress. Kasi lahat po ng pending matters in the old Congress cannot cross over the next Congress. Otherwise, you are going to violate some important principles laid down by the Constitution, including the principle of non-passage of irrepealable laws. Ibig sabihin nun, mga batas na pinasa ng mga naunang Kongreso ay pwedeng baguhin ng panibagong Kongreso. Dahil kung hindi pwedeng gawin yun, ay di magiging permanente na yung mga batas na pinasa ng old Congress. And therefore, it cannot be done. In like manner na lahat ng mga pending issues, pending matters that were not tackled by the old Congress could be considered only by the new Congress as if filed for the first time. Yun po ang ibig sabihin yan. So itong impeachment case kay VP Sara, no, hindi pa pwedeng pag-usapan sa 20th Congress. And because dineclare nga pong unconstitutional itong articles of impeachment which was filed in the 19th Congress, at sinabi ng Supreme Court na hindi pwedeng mag-acquire ng jurisdiction ang Senate of the Philippines. Therefore, itong 20th Senate, no, or the Senate of the Philippines in the 20th Congress, hindi pwedeng mag-convene as an impeachment court. Kasi bakit siya mag-convene as an impeachment court? Wala na ng impeachment case. Ano pa ang magiging basihan na mag-trigger sa Senado in the 20th Congress mag-convene as an impeachment court?
na siya ang tatalakay dito sa naging desisyon ng Korte Suprema. Hindi pwede yun. Kaya tama yung ginawang proseso ng Senate of the Philippines. Balikan ko uli yung sinabi ko, yung impeachment, articles of impeachment, ay transmit sa Senate of the Philippines, not yet as an impeachment court. Because there was a transmittal of articles of impeachment. Yun ang nag-trigger para yung 19th Senate mag-convene as an impeachment court. Na yun naman po ang kanilang ginawa. Bakit nila nagawa yun? Dahil wala pa nga pong desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing unconstitutional yung articles of impeachment. So, there is this operative fact na yun ang dahilan kung bakit nag-convene ang Senado as an impeachment court. At yun ang naging decision nila, niremand nila itong articles of impeachment pabalik sa House of Representatives at humingi sila ng mga 4 na mga puntong dapat sagutin na hindi naman po sinagot ng House of Representatives. Pero dito na, nung nagkaroon na ng 20th Congress, bago ma-organize ang 20th Congress, kasi yung organization nila nangyari nung July 28, nung ma-elect ang Speaker at ma-elect ang Senate President. Pero July 25, naglabas ang desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional itong articles of impeachment. So anong gagawin ngayon ng Senate under the 20th Congress? Kailangan nilang umakto dahil sinasabi ng Korte Suprema na immediately executory itong kanilang desisyon. And there is a matter that has been referred to the 19th Congress, which the 20th Congress must act as if for the first time it will do so. Kaya yan po ang naging decision po ng Senate of the Philippines. They don't have to convene as an impeachment court because they cannot convene as an impeachment court in the 20th Congress because there is no more articles of impeachment that is valid that should be the subject matter of the proceedings in the Senate impeachment court in the 20th Congress. So the only body that can properly dispose of the issue and in order to comply with the decision of the Supreme Court would be the Senate of the Philippines. And that's what the Senate of the Philippines did, and this was done so legally and in accordance with all rules and procedure and of the Constitution. Kaya mali na naman po yung sinasabi ng mga kumukontra sa ginawa ng Senado at kumukontra sa ginawa ng Supreme Court na dapat nag-convince sila as an impeachment court, dapat nilay down on the table yung motion ni Senator Marcoleta, hintayin yung motion for reconsideration na ma-resolve ng Supreme Court. Ay hindi po, mali po sila doon. Ito ay tahasan po na ginagawa nila para po malito muli ang ating mga kababayan at hindi po sila maliwanagan sa mga issue na siya ang totoo. So yun po ang dahilan mga kababayan kung bakit ang Senado under the 20th Congress ay hindi pwedeng mag-convene as an impeachment court kasi wala na nga pong impeachment na dineclare na unconstitutional and immediately executory. So yan po ang dahilan. So tama ang ginawa ng ating mga magigiting na mga hukom sa Korte Suprema. Tama rin po ang ginawa ng ating mga senador, more particularly si Senator Rodante Marcoleta at yung mga abogado sa Senado, sa 19 na mga senador na bumoto po dito sa hakbang na i-archive ay tama po ang inyong ginawa. Bakit po hindi na lang dinismiss sana ng Senate of the Philippines? Hindi po nila kailangang i-dismiss kasi wala naman pong dapat nang i-dismiss. Mismong Korte Suprema na ang nagsabing unconstitutional na nga yung articles of impeachment. Ano pang i-dismiss mo kung sinabi na nga ng Korte Suprema? So tama lang na i-archives na lamang. Dalhin na lamang po doon sa, sabi nila yung archive na sementeryo ng mga dokumento, libingan ng mga dokumento. Tama po yun. Pero pwede ba uling hugutin yon ng Senado? Pwede rin po nilang gawin yon. Nasa kapangyarihan po nila. But it will take another debate, another discussion, whether it would be proper to pull out from the archives yung records ng articles of impeachment and again, discuss that in a plenary debate of the Senate. So, ngayon, ang tanong, paano nga naman kung ang Korte Suprema nga ay ni-reverse nila yung kanilang unanimous decision? Alinsunod doon sa motion for reconsideration na sinasabing doon sinasite nila yung mga errors of facts daw na hindi raw naintindihan ng Korte Suprema.
ay sabi nga, suntok sa buwan yon. Suntok sa buwan o suntok sa hangin or whatever it is. Hindi ko alam kung yung suntok sa buwan ay matatamaan nila yung buwan. Pero sa experience nating mga abogado, tayo pong medyo nasanay sa paglilitis at nagturo ng saligang batas. Alam po natin kung ano yung mga historical situations and decisions of the Supreme Court in many cases. So yan po yung ating paliwanag ngayong tanghali at ako'y nakapag-ikot-ikot na dito sa aking ginagawang minor exercise ng isang matandang katulad ko. Alam niyo na yung senior citizen, hindi na pwedeng basta mag-jogging at tumakbo. Kailangan medyo dahan-dahan ng galaw at baka madulas at baka mapilayan tayo, lalong magiging mahirap. So ito yung ating ginagawa at napag-isipan ko nga po na tayo ay muling magpahayag ng ating opinion kasi may mga nabasa tayo ng mga pahayag ng iba't ibang mga grupo tungkol nga po dyan sa issue ng impeachment laban kay VP Sara, sa decision ng Supreme Court, lalong-lalo na yung pagsasabi na pwede pa baguhin yung unanimous decision dahil merong motion for reconsideration. At yun nga, naipaliwanag na natin. Ang hindi ko lang po maintindihan ngayon kung bakit parang may mga pagbabanta na ginagawa ang House of Representatives sa ating mga maestrado ng Korte Suprema na binabanggit, ini-emphasize na pati naman sila ay impeachable officials. Yun, medyo nababahala ako sa ganun. Kasi alam nila na naghain sila ng motion for reconsideration sa Korte Suprema. Ibig bang sabihin nun na pag hindi pinagbigyan ng Korte Suprema yung kanilang MR ay sasampahan nila ng impeachment ang mga maestrado ng Korte Suprema? Ganon ba ang ibig nilang palabasin sa mga binibitawan po nilang mga salita ngayon? Hindi lamang po isa o dalawang congressman ang parang nakita ko yung kanilang mga pahayag. Kung ito may makatotohanan, ay huwag naman po sana na gawin po nila yon dahil yan ay magdudulot ng hindi magandang sitwasyon sa ating bayan. Yung tinatawag nating weaponization of the powers of the House of Representatives in regard to impeachment. We should never allow that the Constitution will be weaponized by whoever will be in power just to attain their objective, whether their objective would be legal, just or unjust. But never ever shall we allow that the House of Representatives, the Senate of the Philippines, or the political departments of government will make use of its powers enshrined in the Constitution as a weapon in order to make another most important branch of our government that preserves and defends democracy, and that is the Supreme Court or the judiciary, bow its head and bend its knees just to grant the whims and caprices of the political departments of government. Huwag naman po nilang i-weaponize itong impeachment against our justices of the Supreme Court. Yan po yung aking panghuling kataga.